Kailangan may baril. Ang laban sa gobyerno, hindi baril ang laban. Laban ng Pilipino, People's Initiative. Yun yung laban natin. Magkasya tayo. Hindi armas. Hindi solusyon ang armas. Kasi buhay natin ang kapalit dyan. Buhay sa Pilipino. Buhay sa Pilipino. Kaya dapat magkasya tayo para sa kapayapaan. Pinagre-resign niyo po si House Speaker Martin Romualdez. Sino po yung napupusuan niyo na mambabatas na pumalita sa kanyang pwesto para sa 20th Congress? Sa ngayon, medyo hindi ko pa alam. Ang alam ko lang, gusto ko siyang buhatin sa Speaker of the House. Baka kasama ko, mayroon sasagot dito. Pero ang akin lang, bubuhatin natin si Romualdez sa kanyang upuan. Hindi po pwede kasi dito na makiusap. Walang iya eh. Hindi tatanggal ng pakiusap. Walang iyaan na lang. Ganun ang gawin natin. Okay, thank you. Ang maingay po kasi ngayon sa ating lipunan, yung minority. Yung silent majority, hinihiling namin sana mag-ingay na rin kayo. Pinapanimulan lang po namin at saka tayo magsimula mula dito. Sana po mapukaw namin ang inyong mga natutulong na damdamin. At sana rin po yung ating mga congressman ngayong may ganitong panawagan, kasi sila po'y kinatawan ng tao. Dapat po mitingin nila yung kanilang mga consultative assembly at tanungin nila, ano ang inyong puso? Marapat pa ba na iboto ko muli si Speaker Romualdez bilang Speaker of the House o pumili na tayo ng iba? Dapat po gano'n na yung gawin ginagawa ng ating mga congressman ngayon bago sila umattend ng session para pumoto. Kasi yung boto po ng congressman, kinatawan po sila ng tao. Yung boto ng taong bayan ang iboboto nila, hindi yung botong pansarili nila para suportahan yung personal na choice nila. Dapat po choice ng tao. Yun po yung initiative na kailangan mangyari sa atin ngayon. Pinupukaw po namin ang inyong damdamin. Kami po'y nagsisimula lamang at pagkatapos nasa sa inyo na yung sunod na hakbang. Para rin po yan doon sa pinanimulan kong laban sa political dynasty. Marami po nagsasabi sa akin, I support your move, we support you, pero silent po walang in public, hindi nararamdaman ng mga dapat makaramdam na yun talaga ang damdamin ng tao. Ayaw talaga ng tao ng political dynasty. At hindi ito gagalaw hanggat hindi tao mismo ang magpaparamdam sa ating mga mambabatas na kailangan na nilang gumawa ng hakbang para tuparin ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Sir. So yun po ang sa amin. Okay. Sir, Palimula, nasa sa inyo yung susunod. Dapat po maramdaman ng bawat kinatawa natin na yung tao nila ayaw na kay Speaker Romualdez. Ako naman po ang panawagan ko kay Speaker. Namuno ka na po ng 3 taon. Ikaw masasabi mo rin naman hindi naman naging matahimik at maayos ang ating buhay. Siguro po marapat. Ikaw na mismo magkusa, sabihin mo na lang na mamili kayo sa mga nag-aspire na qualified na kandidato para Speaker of the House. Hindi po nababanggit si Speaker, si Congressman Sid Umab ng Davao. Siguro po pwedeng isali nila sa contest si Congressman Sid Umab. Maraming salamat. okay. Sir, ang pinakamatunog kasi ngayon na ang pinaka-latest na maglalabanan si Speaker Romualdez, si Congressman Barba at saka si Congressman Alpi Benitez ng Negros, Bacolod yata. So, sino pong kung wala ng choice, sino pong pinaka-less evil? Benitez na tayo. Benitez. Simulong ba? Ako po, kay Sid Umab po rin ako. Thank you. Apo. Sinabi minsan sinabi ni Vice President Sara na kay Congressman Mulong, na tumakbo siya ng pagka-speaker. Pulong. Si Pulong, Congressman Pulong Duterte o Paulo Duterte. Sa palagay ninyo, susuportahan niyo po ba? Kung sakasakali magtagumpay yung panawagan ninyo na bumaba sa pwesto si House Speaker Romualdez? Depende po yan sa kagustuhan ng mamamayan.
Pero para sa akin, pwede naman. Dahil nakita niyo naman kung paano ang performance ng mga Duterte pagdating sa pagmamalasakit sa ating bayan at mamayan. Actually, itong ano na ito usapin talaga ito ng bayan at mamayan eh. Ang politika dapat isang tabi muna natin eh. Ang ilagay natin sa isip natin, itong mga politiko na to, dinalal natin ito para paunlarin ang ating bansa at bigyan ng magandang uri o antas ng pamumuhay ang bawat mamayan. Pero baliktad po ang nangyayari. Sila pa ang nagiging ugat ng ating kahirapan. Nakita niyo naman sa Kongreso, dapat sila ang gumagawa ng batas. Pero wala silang ginagawang batas para pababain ang mga bilihin. Walang mga mambabatas o hindi natin malaman, nakatalo lang siguro yung iba dahil outnumber. Dahil merong umaayon sa ng batas pero hindi naman patupad dahil nga outnumber sila. Katulad ng tungkol sa kuryente, tubig, sobrang ang taas niyan. Hindi napapansin ng iba. Pero ako po, nakamonitor ako sa tubig eh. Dahil kung papansinin naman tubig ngayon, 180 na ang minimum. Isipin niyo yun, bigla-bigla yun na from 120, ngayon 180 na. Without public consultation, without public announcement kung bakit nagtataas. Tuloy-tuloy yan. Tapos yung maintenance, ito para malaman ng lahat kung bakit kami nananawagan. Kasi kapag ang speaker natin sa Kongreso ay makatao, maka-Diyos, makabayan, sigurado, pagmamalasakit ang unang-unang objectives niyan. Kaya lang, dahil nga kurakot, walang pagmamahal sa bayan, hindi, saan kayo nakakita ng mga politiko na dumadaing na hirap na sila sa buhay? Wala. Halos lahat ang sasarap ng buhay. Pero yung iba, hindi naman lahat yan dahil meron dyan talagang gumaganap sa kanilang mga mandato. Marami naman, pero na-outnumber lang dahil mas marami ang buwaboy. Buwaboy, buhaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamon. Ganyan po ang aming pagkakakilala sa mga super kurakot. Kaya kami, ito po ay hindi na usapin namin lang eh. Kailangan na po ng buong mamamayan. Itong nararanasan natin, hindi lang kami. Lahat po tayo, buong mamamayan ng Pilipinas nakakaranas ng sobrang kahirapan dahil ang mga namumuno ay incompetent leader. Mga walang pagmamahal sa bayan. Napag-iiwanan na po tayo. Nakakaawa. Nakakaawa po ang Pilipinas. Dati tayo nire-respeto ako bilang isang OFW. Nung unang sampa ko sa ibang bansa, nire-respeto tayo, hinahangaan, bilib na bilib sila sa mga Pilipino. Ngayon, sinusuka na rin, inaapi, minamaltrato. Yan po, ako OFW leader advocates. Kaya ako sumasama rito dahil nakikita ko ang kanilang mga concern at objectives para sa bayan. Sana naman po, kayong mga politiko, kung ilan-ilan sa inyong matino, hikayatin nyo nang maging matino ang lahat para magsama-sama kayong paunlarin ang ating bansa at mamayan. Tama na po ang pamumulitika. Ang Iran at Israel nagkikera na. Aabot sa atin yan. Pag umabot sa atin yan, paano? Ano ba ang gagawin nila? Meron pa tayong nakita na programa nila para i-rescue ang ating mga bayani sa mga bagong panahon sa iba't ibang sulok ng bansa. Lalo na sa Israel at Iran. Kaya sana naman, hindi lang si Martin Romualdez ang usapin na ito. Bumaba ka na, step down, ibigay mo na sa karapat-dapat para matulungan ang ating bansa at mamamayan. Paano lang po ako na isang tanong pa? Ang trabaho ng Congress ay trabaho din ng Senate. Bakit po si House Speaker lang? Ba't hindi kasama si Escudero? Kung pareho lang naman sila ng trabaho. Kasi, di ba, nagsisimula muna sa Kongreso bago umakyat sa Senado. Nagsisimula sa Kongreso ang lahat, iaakyat sa Senate. Dapat sa Kongreso pa lang, maganda na ang batas bago umakyat sa Senado. Kaya, ang priority muna, yung mula sa baba, paakyat. Kung maaari nga, lahat ng mga kurakot alisin na eh. Dapat
para naman magkaroon ng kaunlaran ng ating bansa. Puro pamumulitik ang tignan nyo, nagkaagulo sila sa impeachment. Di ba? Ano ba ang impeachment na yan? Ipagpalagay natin na impeach si Pipi Sara. Ano mapapala ng mga mamayang Pilipino sa impeachment? Sige nga po, matanong ko kayo lahat, politiko o hindi politiko. Ang tanong, pag na-impeach si Pipi Sara Duterte, ano ang benefits ng mga mamayang Pilipino? Wala! Di ba? Kaya dapat, mula sa baba, magkaroon ng pagbabago, palitan, hanggang paakyat, hanggang pagdating sa Pangulo. Dahil yan ang isang ugat ng problema natin ngayon. Incompetent leader. Bumaba na kayong lahat ng mga incompetent leader. Baka may gusto sumagot, sir. Baka may gusto pa sumagot. Yung sa akin po ay durugtungan ko lang po yung sinabi ni Kevin doon sa guerrilla process. Kami po sa kanin ng transport ay tinitingnan namin yung sitwasyon ng isang babaeng nagdadalang tao na kapag nagsilang ng sanggol may kasabay na dugo. Ito po yung bagong buhay, yung bagong lidalusa. Kung dumating sa ganung punto na isisilang ng isang bata, ng isang nagdadalang tao, ganun po ang sitwasyong mangyayari. Hindi po kami titigil hanggang hindi bumababa si Speaker Romualdez. Okay. Kay ano po, kina Colonel Mitran po, Attorney Jonathan. Okay. Sir, ulitin ko po yung tanong kanina sa inyo po, sa inyo dyan sa gitna. Ulitin ko po yung tanong, sino ba ang napipisil niyo na karapat-dapat ngayon sa tatlong naglalabanan? Ideally, dapat nakabalance. Kung ang president ay nasa north, yung mga nasa baba ay sana sa ibang lugar, Visayas o Mindanao. Sa tanong nyo kanina ay yung mga choices na binigay ninyong speaker, yung isa ay Ilonggo? Ilonggo or yung isa ay Ilocano? Ideally, i-balance. Pero mas maganda ganito. Kasi ang sama, one of the worst speakers ever ito. Side story lang ha. Nung ako yung nag-aral po sa UP College of Law, 5 ang naging kaklase ko na kilala. Yung isa si Bianca Itano, si Jesus Cordero, si Coco Pimentel, at saka si Kiko Pangilinan. Ito, classmate ko to. Sa 5 yan, ito lang ang hindi ko kasundo. Doon pa lang na, kasi 1980 na yan pumasok sa UP College of Law. At that time, wala na siyang ibang bukang bibig. At that time ha, yung, very eloquent siya pagsalita, no? Pero pagka yung topic na pupunta kay Cory, si Cory yung president at that time, parang dragon na umapo yung bunganga niya. Tapos ngayon naman, pagka nagsasalita siya, very articulate siya. Pero pagdating sa ayuda, kunyari may mga tao mamimigay ng ayuda, paano siya magsalita? Nagkakaintindihan na eh. Okay, may pera, may bibida. Kaya mapapansin ko, money talks eh. Money talks eh. Nagkakaunawa na, kahit nagkakaunawa na eh. Pera-pera na ito eh. Sagutin ko muna yung tungkol dun sa bakit yung Senate hindi kami nananawagan. Iba-ibang grupo to. So iba-ibang posisyon yan. Pero sa amin kasi, sa akin personally, I'm talking personally, ipinasa kasi sa Senado yung trabaho eh. Ipinasa yung obligasyon ngayon ng Senado na mag-react. Legally and constitutionally, trabaho nila yun. Kung walang umakyat sa Senado, walang mangyayaring impeachment. Inakyat na sa Senado eh. Actually sa House nga sabi nila impeach na. Ngayon, nakita naman natin yung huling mga actions ng 19th Congress, especially the Senate, kung paano nila hinandle yung impeachment complaint against VP Sara Duterte. Sa akin, nakikita ko na binabalansin nila. Although alam natin, meron tayong nakikita na merong mga kasi sa ulit-ulitin natin, impeachment is a political exercise. Hindi yan secondary na lang yung mga legal niyan. Political exercise yan. Pero sa ngayon nakikita natin na at least dito sa natapos na 19th Congress, binalanse yung kanilang action, which is
kasi nga, they are constitutionally mandated to perform their duties as the Senate acting as an impeachment court. Yun yung ano namin, yun yung ano ko dyan, yun yung pananaw ko dyan. Now, tungkol dun sa speakership, kahit siguro magsisigaw kami dito maghapon magdamag, at the end of the day, ang magdidesisyon, sila din dun sa House of Representatives. Kaya ngayon, tama yung sinasabi kanina ni Attorney General Garcia, sir, ang initiative dapat manggaling dun sa mga congressional districts. Yung mga tao dapat gumalaw. Bulabugin nyo yung inyong mga congressman. Kalampagin nyo sila, oy, ayaw na namin dyan. Huwag ka magsiksik dyan. Pakinggan mo kami. Dapat ganun ang magiging action na ngayon. Kasi kahit anong sigaw namin dito, at the end of the day, sila mag-uusap dun. Kaya kailangan ang pagkilos manggaling dun sa congressional districts. Yung pong mga butante, yung pong mga butante nitong mga congressman na to, ang mga representante na to, sila po ang bulabugin ng kanilang mga butante, ng kanilang electorate, para po malaman nila ng mga congressman na ito kung ano yung totoong saloobin ng kanyang mga butante at ng bayan. Okay. Ang tanong kanina ay sino ang pwedeng pumalit sa walang iyang speaker. Siguro mayroon pang natitirang mabubuti sa Congress. Siguro hindi kaya ngayon nilagyan na siguro kasi nga parang nawawalan na ako ng tiwala sa nangyayari sa ating bansa. So siguro si Speaker Benitez, Congressman Benitez siguro pwede. Kasi isang Ilonggo at yung speaker kasi waray upay tulad ko, isang waray. Palitan naman natin ng Ilonggo, kaya si Buano, kung nga ba, no? Pero si Benitez na lang. So, yun yung tanong, si Benitez. Now, sa ibang sitwasyon, mahirap na alam nyo, sabi nga kanina, magdamag, maghapon, hindi tayo maubusan ng isyu. Pero yung issue na yan, paulit-ulit yan sa social media. Sa social media. Pero pinopromote ko lang muna ang aking YouTube ng Northern Luzon Filipino Guerrilla Forces, yung Pinoy Insight, at yung YouTube ko, Makabayan and Informative Channel. Ang objective ko doon, to educate Filipino to fight corruption and communism. That is my objective. Fight corruption and communism. Pag nawala ang corruption, wala nang communism kasi wala na silang issue. Wala na punto. Wala na silang babatikusin. Kaya mayroon nag-i-exist ang NPA, ang komunista, dahil may issue. Magnanakaw kasi ang mga nasa gobyerno So, ang taong bayan, ito mga kapatid natin katutubo, hiniinggan nyo ko na sumama sa Filipino Guerrilla Forces. Ang layunin natin, fight corruption, fight communism para kumanda ang bansang Pilipinas. Yun lang yun. Pero may dagdag nga pala ako. Kay Speaker Romualdez, yung San Juanico Bridge, di ba ang nagpagawa niya yung Marcos Sr.? Marcos Jr. rin ang sumira. Karantan talaga Bakit? Alam niyo bakit? Alam ng iba Kasi kumakalat sa softmen ito, Dahil sa politika, dahil hindi nanalo ang Marcos at Romualdez na taga Leyte, hindi nanalo sa Region 8, kaya ang pinawian sa Juanico Bridge. Ganong katarantado ang ating gobyerno. Salamat. Lalabas ng pondo. Balikan ko lang po yung tanong bakit sa Senado hindi natin hinihingi yung pagpapalit ng Senate President. Nakita naman po natin dun sa pagbabago ng yung mga nanalo sa eleksyon. I think, ako personally, I think it will come naturally kung
change the presidency of the Senate dahil nagbago na po yung political landscape sa Senado. Unlike dito sa Kamara, sa mababang kapulungan, hindi pa natin alam kung ano magiging itsura niya. I think yung majority has shifted to the other side in the Senate. And therefore, if they think they need to change the leadership of the Senate, they will do so dun sa 20th Congress. Ano po? So, yun po yung aking pananaw doon sa bakit hindi namin hinihingi yung ulo ng presidente ng Senado. At ano rin naman po, kasi abogado is trying his darnest to do the right thing. Yung pag-remand is because ang aking pangunawa doon is kasi gusto niyang malaman hindi ba na-violate yung constitutional provision na only one impeachment complaint shall be initiated against the same person within a 12-year period. Tatlo po kasi yung initial na final na verified complaint for impeachment. Yung una, tignan po ninyo yung timing, November 28, yung sumunod, December 4, yung pangatlo, December 18. Magkakalayo po yun. Pero ang sabi ng rules, House Rules on Impeachment, when the Secretary General receives a verified complaint for impeachment, he shall immediately refer the matter to the Speaker of the House, who will calendar the verified complaint within 10 session day. So nasunod po ba yun? Kasi kung hindi po nasunod yun, mayroong violation and may defect yung ating articles of impeachment, it boils down to the jurisdiction of the Senate if they can forthwith proceed to trial. Yun po yung sitwasyon sa impeachment ni BP Sara. Okay. Okay, sir. Ayon po sa iba't ibang grupo sa buong Pilipinas, magkakaroon na po kayo ng malawakang pagkilos, simultaneous, Luzon, Visayas, Mindanao. Kailan po ito magaganap? Kami po, yung grupo po namin sa Davao ay nag-organisa ng National Public Transport Coalition. Marami na kami kasabihan. Ngayon, si Ariel Lim ay nasa Cebu. Yun. At yung aking personal assistant ng Manila Taxi Legal Association sa Region 6, nag-organisa po kami. Unti-unti po namin pinababati na ang madarama natin kay Speaker ay wala. Kaya kami po ay tuloy-tuloy. Ako mismo kasalukuyan sa Region 4A sa Cavite area, nagsisimula na po kami the Multi-Cab Association and the Minibus Association ay sinasakap na namin ngayon. So tuloy-tuloy po at pag ito po ay na-unite na namin ang kabuuan ng Pilipinas, bubukso po ang malaking National Public Transport Coalition na iba't ibang mode of transport ng panlupang kasakyan. At ito po ang aming ginagawa. Yung amin naman din po mga kasamang professional, abogado na nakikipatalyasan na rin po sa diesel, ito pong mga kapitan ng barko at mga empleyado po ng air, katulad ng aming kasamahan sa Philippine Airlines. So ngayon po, in-unite po namin ang apat na transport, rail, land, sea, at air. So yun po ang aming kasalukuyan ginagawa sa aming National Public Transport Coalition. Okay, part naman sa Filipino Guerrilla Forces. Dapat sumali kayo dito kasi malapit na yung missile na babagsak sa atin. Ano? So anong gagawin natin? So magkakaroon tayo ng training through social media training natin. Ang point ko dito, preparation lang yon. Ayaw natin ng gera, pero paano kung nandyan? Anong gagawin natin? Parang anong gagawin natin? Pangulo yun eh, nagtanong ano? So, ang Filipino Guerrilla Forces, ang objective namin ipag-unite ang lahat ng organization sa Pilipinas under United People's Initiative. Isa ako sa Pilipino na pinagkakaisa ko. Ang grupo kasi ng Filipino Guerrilla Forces, nationwide ito, nationwide. Mayroon pa tayong international, mga commanders. Kung mapapanood nyo yung YouTube ko, marami na kaming commanders sa ibang bansa. At sa buong Pilipinas,
from national down to sitio ang aming organization. Sitio commander, barangay commander, municipal commander, regional commander, and area commander. So nakapattern ang aking organization sa struktura ng DILG at saka ng Armed Forces. So, ang objective namin, ipapa-under ko lahat sa United People's Initiative. Ang purpose nito ay para sa ating bansa. Kasi nga nakakasawa na kasi yung corruption. Ang objective talaga namin, labanan ang corruption. Yun lang, change in change. Now, kung politika, atras muna ako, pero kung ang politician magkaroon ng MOA na fight corruption, sasali ang Filipino guerrilla forces. Pero pag walang fight corruption, we will never support the political person kung sino man yung pana. Hindi namin susuportan basta wala siyang objective na fight corruption. So, ulitin ko, pinagkakaisa natin lahat ng organisasyon kung talaga ang layunin natin, kung talaga ang layunin natin sa kabutihan ng Pilipinas, bakit pa tayo maghihiwalay-hiwalay? Iisa na lang tayo para sa isang direksyon. Ang Filipino Guerrilla Forces ay nagpa-under ng United People's Initiative. Ang MNLF under Norman Suarez ay affiliated sa amin. Ang KBL ay affiliated sa Filipino Guerrilla Forces. 8 malalaking organisasyon affiliated sa Filipino Guerrilla Forces. Pero yung KBL hindi bagong kilusan ng lipunan. Hindi yon. Bagong kilusan ang leader ng Pilipinas under kay Rodel Tupaya, sa kasama ko dati sa Marcos supporter. So, ulitin ko, mayroon kaming pagkilos bukas regarding sa United People's Initiative. Kami rin magkakasama, pag-uusapan namin ano ang kilos namin laban sa gobyerno sa pagbabago. Then, December 7 at July 7, lahat kami ay pupunta sa Supreme Court na naka-uniforme. Lahat ng mga members ng mga dating men in uniform personnel. Okay, thank you. Kay Sir Jigs po sa Citizens Crime Watch. Sir Jigs, previously nag-file ka ng kasong graft, di ba, against Speaker Romualdez? Well, sa paglilinaw. Citizens Crime Watch po, i-maintain po namin yung struktura namin, yung aming paninindigan laban po sa korupsyon. Kami po ay nare-recognize as Citizens Watchdog. So pagpapatuloy po namin yung aming pakikipaglaban sa korupsyon. Pagkat isa po ito sa dahilan kung bakit po tayo mga Pilipino ay naghihirap. At wala po kami pakialam kung anong partido o anong grupo kayo, basta kayo ay naungulak, kayo ay nagnanakaw sa gobyerno, eh kalaban namin kayo. Kaya yung ipinal pong kaso laban kay Speaker Martin Romualdez, isa po ang Citizens Crime Watch sa nagreklamo. Ako po ay isa sa complainant, kasama namin si General Garcia. At kung ang pag-uusapan po ay korupsyon, yung kanila pong akusasyon kay BP Sara ay nasa 125 billion lamang. Naku ay bilyon-bilyon po ang ninanakaw ng ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero hindi po nila nakikita. Kaya nga lamang, ipagpaamanin po ninyo, kami sa Citizens Crime Watch, talagang nahihirapan po kami kumuha ng dokumento. At kung wala kang hawak na ebidensya, wala kang hawak na dokumento, napakahirap ipaglaban. At sa ombudsman, hindi rin po tatanggapin o hindi po rin po prosper kung wala kang dokumento. Although, marami na po kaming naisampang kaso. In fact, kanina nasa ombudsman po ako. Yung aming po isinampang kaso laban sa isang alkalde ng Batangas. Akala nila dahil lang sa politika, ito po tuloy-tuloy. At even yung congressman ng Quezon, at tingnan nyo yung pinakita sa video na dapat matatanggap naman talaga 5,000. Anong papubulang ginagawa sa mga mamamayan? Yung ikan 3,000 na pagkasundan namin mag-asawa, pagkat yung kanyang asawa ay kongresuman din. Dadagdagan ikan namin ng tig 1,000. Kaya magiging